Dignaron. Bago po tayo magsimula, ito po, kalunos-lunos, panay po yung sa Olympics po natin. Ang ganda po ng mga dumating sa atin balita. Meron tayong 2 gold medal mula po kay Carlos Yulo. Tapos meron tayong 2 bronze mula po sa boxing. May mga muntik-muntikan na tayong magkaroon ng medalya dito po sa pole vault at saka sa golf, no? Kasi 4th place eh. Isa na lang, meron na tayong medalya sana. Pero ang kalunos-lunos po na sinasapit ng ating mga atleta, papakita ko po sa inyo. Habang naghihintay tayo ng tawas. Ayan po, oh. Yan po yung golfer natin. Panoorin po natin kung ano po yung ginagawa niya. Saya. Every day is another day. Double natin yung tape. Baka mamaya, matuklap to mamaya eh. Teka lang ha. Handang-handa po. Handang-handa po yung Olympics natin. Tignan niyo po ginagawa niya. Sana all may uniform. Kami lang wala. Kailangan pang bumili ng t-shirt. Diyos ko, ano ba namang klase ng Olympics to? Double na yan. Diyos ko, shout out naman dyan sa mga walang nagbigay. Asa na ba yung uniform namin? Sana napunta. Dalawa na lang kami dito. 22 na lang na atleta. Kulang-kulang pa. Okay na. Huwag natin. Kumahaba buhay nito. Diba? Nakakahiya. Sobrang daming tao. Kami lang walang uniform. Paklok-paklok patong kami ito. Nakakahiya po, no? Grabe, tinitape lang. Tinitape. Ay, ewan ko. Tapos hindi po tayo makakarinig kung ibang pangulo po yan na nakita po na ganyan, no? Pagbalik po niyan, siyempre official, no? Pero siyempre, alam niyo naman, unity. Bakit naman magagalit yung pangulo? Basta ka-unity niya, no? Ka-unity niya yung mga tao niya. Wala pong problema diyan. Unity tayo, hindi po tayo. Bawal po bawal pagalitan ng mga tauhan. Unity. Kakahiya, no? Sabi ng mga golfer, kami lang yung walang uniform. Kinakabitan na lang nila, bumili sila ng t-shirt, kinabitan nila ng bandila ng Pilipinas, naghanap ng masking tape. Masking tape! Grabe, pagandahan po ng uniform sa Olympics. Tayo po kinakabit. Olympic ha. Olympian, naturingang Olympian, no? Kinakabit natin. Grabe talaga tong gobyerno na to. Hindi mo napaka-lousy. Lousy. You're very lousy, mister. Pati siguro salary increase ng mga government employees, Sir Bads, budol din siguro ito. Di na natin alam kung anong totoo, hindi sa admin na ito. Nauna kasi yung pagmamalaki. Kahit wala pa po, inuuna nila yung pagmamalaki. Ang dami na nga compromise natin dyan sa bigas, di ba? 20 pesos, wala na. Wala nang may gusto, wala nang ngayon, yung bawas na 7 pesos na lang. Wala pa rin pala, budol talaga. Box, totoo ba na mag-file bukas ng impeachment kay Bibi Sara?
Ako hindi ko po alam kung saan niyo narinig 'yan, eh. Ako po hindi ko po nakikita sa lahat ng balitang tinitignan ko, eh. Sino po ba nag-announce niyan? Napahiya yata si Chis Escudero, nag-live kanina sa TikTok sa FYP ko, 'di ko naman pinanood. Eh, napahiya po siya kasi yung sinasabi niyong traidor, mahihiya din na ano, na mag-all out sila, na magpakita na sumusuporta sa bago nilang sinusuportahan kasi nakakahiya kaya, 'di ba? Parang yung ano na nila, yung suka ano, kain suka, kung kaya nila yun. Kung kaya nilang kainin yung suka nila, 'yan, okey. Okey. Boss Buds, naisip ko lang siguro binigay ni BBM yung 125M kay BP para planuhan ng masama, 'di kaya Boss Buds? Eh, wala na tayong magagawa diyan, eh. Humingi si BP Sara, binigay sa kanya, ginastos niya. Wala naman pong problema, eh. Wala nga po silang maibintang, eh. Sa totoo lang po yung 125, bali-baliktarin niyo man yung mundo. Ano po yung binibintang nila? Sinabi ba nila na ninakaw ni BP Sara? Hindi naman. Ang sinasabi hanggang ngayon, ipaliwanag, ipaliwanag. Eh kumuha kayo, kayong mga congressman na nagsasabi ipaliwanag, humingi kayo sa COA, pag-aralan ninyo, pag sa tingin nyo may binulsa si BP Sara, impeach nyo. 125 million niya. Di ba? Pinagbubulan nyo lang kami. Boss Buds, bakit walang pang-hearing tungkol sa illegal na pag-award ng COMELEC sa Miro at bilyong pisong deposit sa offshore account ng COMELEC chairman? Sino po mag-hearing? Duterte po ba'y madidiin sa mga sinasabi nyo? Eh kung hindi po Duterte ang madidiin dyan, bakit sila mag-hearing? Kayo naman, no? Ang hearing po para idiin ng mga Duterte. Pag hindi po madidiin yung Duterte, bakit sila mag-hearing? Sayang ang oras nila. Hindi naman po sila nag-hearing para tumino ang gobyerno. Nag-hearing pala sila para idiin ng Duterte. Sinusuluhulan pala ng militar at pulis para di mag-aklas o di sumama kung magka-people power man. Wilfred Rees. Good evening, Boss Buds, Danlike. Alam po ninyo, yung mga nasusuhulan, eh wala pong mga prinsipyo yan. Ang mga sasama po, kung sakasakali sa mga ano, yung mga taong maprinsipyo. Eh kung nasuhulan, eh ano pang aasahan mo diyan? Good evening, Boss Buds, Danlike na. Sir Buds, bakit mga DDS vlogger hindi magkaisa? Sigurado ba kayong Sigurado ba kayong DDS may iba riyan? Di ba? Hindi nyo ba naiisip na baka yung kanilang ipinaglalaban ay para magkasira-sira lang? Akala naman nila super powerful nila na kaya nilang baguhin yung suporta ng mga Duterte. Basta po ganito po, no? Sa lahat ng Duterte supporter, pag iba na po sinasabi, iba na po pinasosuportahan, eh duda na po kayo. Yan lang naman eh, di ba? Yung patuloy po naninira sa mga Duterte vlogger, magduda po kayo diyan. Para saan? Bakit ka titira ng titira? Ubos na ba? Tapos na bang tirahin yung mga kalaban? Duterte vlogger ba ang pangunahing kalaban? Ano ba issue nila? Nanghingi ng ano? Nanghingi nanghingi? Senyor Aguila, nag-iingay si Waiter Cheese kasi nasa line of succession siya. Palpak po, masyadong paepal. Hindi po pag-ingay yung ginawa niya, kaepalan. Mabuti pa tong si Guanzon, bumanat na kay BBM pero mga kaparian at dilawan, walang kibo.
At least si Rowena Guanzon ba yung sinasabi niyo? At least si Rowena Guanzon consistent siya. Hindi niya nilubayan yung mga Marcos. Yung mga dilawan po siya. Ano na ngayon, panay po rin eh. Matakaw magnakaw ng perang administrasyon ni BBM, grabe. Pag nanakaw na lang ba ang alam nilang gawin at inihanda lang ba nila ang mga perang mananakaw nila? Pag nanakaw lang. Grabe si Florenda Fenwick, panay nakaw yung salita. Senior Aguila, shoutout pala sa'yo, General Diwata. Balat sibuyas ka raw, sabi pa ni Mayor Baste. Ididemanda mo pala siya, pero kulang-kulang ang puro press release lang. Badong, may ebidensya ka ba? Asan po? Ang ano pong ebidensyang gusto mo? Lahat po ng binabasa ko sa dyaryo. Ano pong ebidensyang gusto nyo? Walang 7 pesos na bawas? Basahin nyo po ito, Philippine Star. Binasa ko lang yan. Ebidensya sa bigger calamity band, Manila Times. Basahin mo. Ito pa, ODA funded, 45, problematic, Manila Times din. Anong ebidensya hinahanap mo? Binasa ko yan sa Manila Times. Sa press ko binabasa yan. Ebidensya pinagsasabi mo. Hindi ako inventor. Ayun, 3 topic ko ngayon. Nasa dyaryo. Magbasa ka kasi. Panay ka panood sa mga vlogger mong bugok. Kaya ikaw bugok na rin. Pwede ka naman magbasa. Ano pang ebidensya hinahanap mo? Kuya Buds, dapat mapatalsik na yung bangag na yan sa Malacanang. Buti naman may nagpapautang pa unless may agreement na di pwede malusutan. Alam niyo po, darating tayo sa panahon na hindi na kawawa siguro yung masusunod kay BBM. Kasi baka dadating ang panahon na hindi na tayo papautangin. Mataas pa po tayo eh. Panahon po ni Duterte, maganda yung ekonomiya natin eh. Kay Guanzon ko nakita yung video nila ng mga pari na may hawak na coke. Di ko pa naintindihan kung bakit may coke. Pinagtatanggol ka pa sa BBM noon dahil dyan kay Guanzon. Nonoy, 408, may saltik bang utak mo? Yung sinasabi mong nakaw. Ano po bang nakaw sinasabi kong nakaw? Bigas? Ha? Sinasabi ko nakaw, makinig ka kasi. 7 pesos na bigas? Bigger calamity bonds? ODA funded? Baka hindi mo naintindihan. Ini-imagine mo ba sinasabi ko? Nakaw. Nagbabasa ako ng mga komento nyo. Hindi ko sinabi ni nakaw niya yan. Pero hindi ko rin sinabing hindi nila yan ninakaw. Pero pag papalabasin mo ko ng paano ninakaw yan ng mga Marcos, bahala ka sa buhay mo. Yung topic ko, kaya kong sabihin, Manila Times, Philippine Star. Boss Buds, si Banat Bay galit na galit kay Maharlika, pero love na love si Isko at Cayetano. Ang tanungin nyo, si Isko ba nagdeklara na pro Duterte siya? Labanan po ngayon ng Duterte, kakampihan mo Duterte. Tama na po yung yung mga paeklabo na mga kung ano. Boss Buds, kinanti na rin ni Professor Carlos si Marcos. Dati naman po na. Si Carlos ngayon, si Carlos. Si Professor Carlos, asan? Anong sinabi ni Carlos? Bakit po sa SONA wala pong update sa investment ng Maharlika Fund? Alam nyo na kung bakit. Ang SONA po, alam nga naman sabihin mo, sa Maharlika Fund po, wala po tayong achievement. Wala po nag-invest. Yun po kasi purpose eh. Ang Maharlika Fund po, para maka-attract ka ng foreign investors. Wala po nag-invest, alam nga naman sabihin niya yun. Wala rin po nagagawa pa ang Maharlika Fund.
Kay PRRD ko nga lang natutunan ang term na oligarko at right of way. Full package talaga si PRRD. Kasi alam po nila yan yung problema eh. At hindi po problema ni Duterte yan. Kasi pag nilapitan niya may-ari ng, may-ari ka ng lupain, malaki lupain mo. Balita ko ayaw mo magbigay na right of way. Sino po nagsabi niyan? Hindi po. Akala ko ayaw mo magbigay ng right of way. Sige. Okay na. Ba't huwag mo tatakutin? Diyan ka lang. Kaso na plunder ni BBM. Plunder? Wala naman pong kasong plunder si BBM. Kaso ba? Hindi ko po alam. Hindi po ako abogado kasi alam niyo po kanya-kanya pong hilig yan eh. Ako po, hilig ko po politika eh. Kaya ang sinusubaybayan ko yung mga political moves eh. Pero yung mga kaso, mga addict po dyan, tatanungin nyo po yung mga abogado kasi kumbaga ako, kinikilig ako sa nagaganap na binabato ni BP Sara yung mga si BBM tapos sumasagot yung mga 20 katao. 20 katao yung Romeresbak para kay BBM. Kinikilig ako nun. Yung mga abogado naman, kinikilig sila sa mga kaso. Tandang-tanda nila yung mga kaso. Siguro nagiging expective yung Maharlika, effective. Ayan. Kung si PRRD namumuno kasi may charisma siya sa mga foreign. Iba po yung purpose nila, makahagilap ng pondo. Pag may pondo, alam mo, good evening, sir, ba nang makasawin? Matuga, sa'yo yung bidenya mo. Mag-isip ka lang. Alam niyo po, yung pong ebidensya na sinasabi niyo, ayan yung mga balita, no? Pag yung opinion na yun. Yun na yun. Ako na yun. Ano ebidensya mo sa opinion mo? Opinion ko nga, di ako ebidensya ko. Badong sana sumali ka na sa Bisdakeros. Bakit naman po? Di ba ang Bisdakeros, mga Bisaya yan? Una, hindi ako Bisaya. Napaka-trying hard ko naman na salin nyo ako riyan kasi Bisdak. Alam ko Bisaya yung Bisdak eh. Ikalawa, hindi po ako mahilig sa grupo. Bakit si Gloria manakulong? Ayoko po may mga rules. Gagawa kayo ng... Ako po, buntot ko, hila ko. Cause risk. Kasi binabanatan kayo ni Banat Bay. Ako? Ano sinabi sa akin? Nang mabanata natin. Sabihin nyo, magpakita po kayo ng video at para banata natin yung mga bumabanat sa atin. Pwede yan kasi may level tayo ng babanatan. Pag yung mga sikat na vlogger bumanat sa atin, banata natin yan. Si Mike Aben, di natin pinalagpas. No? Pero yung iba, pinalalagpas natin kasi baka tayo pa magpasikat eh. Kaya pag binanatan ako ni Banat Bay, ano kagad kayo? Sabihin nyo kagad. Pag ako binanatan po ni Abe tsaka ni Coach Jarrett, yan, banat tayo. Pero yung dami na pong bumabanat sa akin eh. Masikat pa si Mima dyan sa balera-balera nyo eh. Kayo naman. No? Hindi po ubra na banatan nyo sila lahat. Siyempre, le-levelan nyo. Kay biyahe ni ko, sinoy-noy naman. No? Kasasabi ko na nga hindi sikat si Balera eh. Magsasabi ka pa na mas hindi sikat. Si Mima Alicia nga, masikat pa sa kanilang lahat pero hindi natin babanatan. Kasi hindi, sayang. Alam nyo, masarap kabanatan yung kahit masikat sila, kung wala kang kalaban-laban eh. Para kang bumanat kay Ninyo. Walang yung kaya nilang pagsabihan ka ng kung ano, no? Hindi, talon-talo ka dyan. Maganda yung kabatuhan. Bag nabayaran ba nun yung Maharlika funds after his term? If he can't pay, what's going on?
'Pag banayaran ba ni Biyong Maharlika fans? Hindi ko naintindihan. 'Pag ginastos po nila yan, kaso po yan, gano'n lang. Boss Bad sumama daw sa DI Dancer ang unang asawa ni Kiss. DI Dancer. Ano ba yung DI? Dancer? O, yung mga binabanggit mo, yung mga walang utak. Ayan, nahawa ka. Yan pala mga idol mo, ipinanghahamon mo. Gusto mo ba magdebate na lang kami? Noy Noy, para mas maganda, gusto mo ba makadebate ko na lang yung mga yan? Mag-ipon ka ng 200,000. Makikipagdebate ko kahit 4 versus 1 ko. Yan, sama-sama na sila together. Mas okay pa Boss Buds kahit binabasa mo comment namin kaya para nakikipag-usap lang tayo kaya mas okay ako dito. Mister You. Kami Ilonggo pero solid kami Duterte. Kaya ilaban natin mga Duterte. Yung tama lang. Alam niyo po yung tama, relative po yan tama. Yung tama sa atin, mali sa mga Marcos. Yung tama sa kanila, mali sa atin. Kaya relative po yung relative po yun. Hindi ako nagbibiro, 200. 200, maganda ka ng 200. Kahit ikaw lalabanan ko, 200 lang. Dadagdagan mo pa. 200 lang. Kung sino-sino mga sinasabi mo eh. Gusto mo pasikatin eh. Hindi ka magtanong. Alam mo, magtanong ka para masukat mo yung gusto mo sukatin yung kung gaano ko kagaling. Magtanong ka kasi. Hindi yung, kaya mo ba si ganito? Kaya mo ba si... Para kang bata eh. Hawakan mo nga sa ilong. Magtanong ka kasi hindi ka marunong magtanong, di ba? Kasi nga, may kakulangan ka eh. Ini-entertain ko rito, gustong-gusto ko yung nagtatanong ng kakaiba. Ayon sa puting ahas ni Maharlika sa vlog niya, sinabi na may nilulutong kaso kay BP. May babayaran daw di umano sa witness. Hindi po tayo nagre-react ayon sa mga ahas-ahas eh. Yun po yung kaibahan natin. Kaya nga ako ay huli sa balita. Una sa balita, huli sa impormasyon. Okay lang po ako na huli sa impormasyon. Prof. Badong on the thought of swim and sink allegory, a situation in which you will fall if you do not make a lot of efforts. Magandang gabi Sir Badong, cutie sa lahat na nanonood sa live mo. Saan niya sinabi ni Professor Carlos para mabasa ko ng buo yung gusto niya sabihin at nang mabanata natin. Maganda yan di ba? Professor nakakampi ni BBM. Bumaliktad na. Di ba? Saan niyo nabasa yan? Para banata natin. Pati una sa balita kasi matapos mo pinanood ang balita, sinesearch mo pa yung about sa balita. Kaya huli sa impormasyon, tama ba Boss Buds? Hindi ko maintindihan. Pag nabasa ko po yung balita, susuriin na natin. Yung ba yung gusto mo? Yung isa-search mo pa yung balita? Yung ba yung meaning mo? Yung magre-research pa ako ng mga additional. Correct. Una, kasi pag hindi balita yan, sino po ang source natin? Katulad niyan, pag may nagtanong, asan ang source mo? Manila Bulletin. Ano na kagad eh. Hindi po ako mahilig sa mga, ayon kay Maharlika eh. Dito pa, yan. Tanong, paano kung umamin si BBM na makipag-deal kay BP Sara na hindi siya magre-resign, kundi magpaparehab na lang, tapos babalik ulit siya bilang Pangulo? Papayag ba tayo? Hindi po kayo ang papayag. Hindi po siya fit na maging Pangulo kasi magre-rehab siya eh. Meron bang Pangulo na nasa rehab?
Kaya nga hindi umaamin, eh, 'di ba? Hindi ka po ang ibig sabihin po ng fit, kinakailangan po pati po utak mo. Hindi po pupuwede na pangulo na aamin ka, "Adik ako, oh, papa-rehab lang ako, babalik ako, Hindi po puwede yung gano'n. Mapupunta tayo giyera po puwede ikaw ang may karapatan na maggiyera, eh. Ay meron kang kapangyarihang makipagdigmaan tapos adik ka pala. Halimbawa lang, feeling ko si Tulfo ang ibabangga ng pula kay VP Sara. Eh, wala rin para saan 'yun, 'di ba? Eh, eto po 'yan, 'pag ang binangga nila si Tulfo, para saan pang tinablan nila si VP Sara? 'Di dapat nakipag-deal na lang anong ibig niyong sabihin? Halimbawa si Tambaloslos magva-vice president ni Tulfo, hindi po 'yan. Hindi po siya papayag. Eh, di dapat hindi na lang nila tinalo si Sara Duterte, nag-vice na lang siya kay Sara. Kung sa tingin niyo 'yun yung purpose, hindi po 'yan yung purpose. Ang purpose nila talagang humawak ng kapangyarihan.